Pasensya ka na, pero hindi ko masasagot yan. Hindi ko kasi alam kung kinain na ba siya ng mga kaibigan kong aswang o hindi pa eh. Ano kung may kapit nga kami? Pakialam nyo ba? Inggit ka lang kasi wala kang kakapitan. Tulad ng bramong halos sumurrender na dahil walang makapitan. Ang ibig sabihin, tama ang hinala mo. At ngayong gabi, mamamatay ka na rin. May mga pagkakataon na nakakaramdam tayo ng inggit sa natatamasang tagumpay ng ibang tao. Pero ang tanong, ano ang kaya at handa nating gawin para makuha at matamasa ang ganong klaseng tagumpay? Papayag ka bang lamunin ng inggit na yon? To the point na maging isa kang halimaw? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Sa isang lugar, kadalasan na kapag may kakilala kang mga matataas ang posisyon o may kapangyarihan, sinasabihan kang may kapit. O ang ibig sabihin ay malakas ang kapit sa may kapangyarihang magdesisyon. Pero lahat ba talaga ay ganon? Lahat ba talaga gusto ang magkaroon ng ganong klaseng kredibilidad? Si Bella, kilala sa baryo nila dahil sa angking ganda at talino. At bukod sa pagiging mabait ay palasimba pa. Ang kanyang mga magulang ay parehong nagtatrabaho sa munisipyo, dahilan para palagi siya ang napipiling Reyna Elena sa tuwing Santa Cruzan. Pero para sa mata ng ilang malaki ang inggit sa katawan, malakas lang daw ang kapit niya. Wala namang problema yon kay Bella, tanggap niya ang mga masasakit na salita. Ngunit paano kung may isang inggit na humantong sa hindi maganda? Isang bagay na pagsisisihan talaga. Ito ang kwento ni Bella at kung paanong may aswang na nakipiesta sa baryo nila. Hay, sa wakas nawisikan din ng holy water. Pakiramdam ko nabawasan na ang lahat ng kasalanan ko buong buwan. Naku, Kel! Kung hindi pa ako nawalan ng kasamang magsimba, hindi ka pa talaga magsisimba. Dapat tuwing linggo ka nagsisimba, hindi tuwing maaalala lang. Oo na nga, sorry na po. Pakiramdam ko kasi masusunog ako sa simbahan. Alam mo naman, bading-bading ang ate mo. Alam kong bading ka, pero wala ka pa namang karelasyong lalaki eh. At saka, wala naman sa kasiraan ng pagsisimba. Hindi mo sure sa part na hindi pa ako nakikipagrelasyon. Seryoso? Joke lang naman. Patay ako sa tatay ko pag ginawa ko yun, no? Mas takot pa ako kay tatay kaysa kay Lord. Si Lord mapapatawad ako pero si tatay hindi. Ilulublob ako nun sa drum na puno ng tubig. Sirena ako pero hindi naman literal, no? Naway magpakalalaki ka pa. Ew! Eh naku, tara na nga tumuwi. May mga asikasuhin pa tayo para sa parating na Flores de Mayo. Speaking of, hindi ka ba kinakabahan na baka mapalitan ang pwesto mo bilang Reyna Elena? Ha? Bakit naman? Kasi, alam mo naman si Sasha, di ba? Yun yung bagong salta rito sa atin na hakot award sa mga trophy. God, sabi ko kasi sa'yo, sumali ka eh. Patamad-tamad ka pa, ayan tuloy, mauungusan ka na. Hayaan mo na, masyado ka namang competitive. Ay, Bel, iningatan mo ng 3 taon ng pagiging Reyna Elena mo. Pagkatapos hahayaan mo lang makuha ng iba? Ganun lang kadali sa'yo yun? Yun nga ang pinupunto ko, Kel. 3 taon naman ako naging Reyna Elena, kaya pagbigyan naman natin ng iba. Hala, kung para sa'yo okay lang, pwes sa'kin hindi. Hindi ako makakapayag na ang best friend ko na 3 taon ng Reyna Elena ay papalitan lang ng kung sinong dayo lang dito sa atin. Hindi mo naman siya matatawag na dayo dahil mag-iisang taon na sila rito. Kahit na. Naku, ewan ko sa'yo, Kel. Hayaan mo na si Sasha na gawin ang gusto niyang gawin. Kung ako pa rin naman ang pipiliing maging Reyna Elena, edi ayos. Kung hindi naman, ayos lang din para makapagpahinga naman ako sa pagsusuot ng gown, no? Kung pwede lang sana na ako na lang ang magsuot ng gown kahit araw-araw ko pang isuot yan. Nako, gora lang. As if naman makakapagsuot ka niyan. Yan ang pinaka-big dream ko. Na malay mo naman makamit ko rin balang araw.
Malay mo nga naman. Wala namang masamang mangarap eh. Bakit parang sarkastiko yung pagkakasabi mo? Hindi naman ikaw lang nag-iisip niyan. Basta samahan mo na lang ako mag-pray na sana tanggapin na ako ni tatay. Good luck na lang. Sinimangutan ako ni Kael nang sabihin ko yun sa kanya. Simula kasi pagkabata ay kasama ko na si Kael hanggang sa lumaki kami rito sa baryo namin. Ang kanyang ama ay isang barangay kagawad sa purok namin, habang ang mga magulang ko naman ay nagtatrabaho sa loob ng munisipyo. Kaya hindi malayo na maging mag-best friend kaming dalawa. Ako nga ang unang nakaalam na isa pala siyang bakla. Alam din naman ng iba naming mga kaibigan dahil makikita mo naman sa pilantik ng galaw niya. At alam ko na alam din ng mga magulang ni Kael ang tungkol sa kanya. Pero ang tatay niya na isang kagawad, tutol na tutol sa pagiging bading niya. Kahit daw sinusuportahan niya ang mga gay contest sa barangay namin, hindi pa rin daw siya papayag na ang mismong anak niya ay isang bakla. Naging Constantino pa nga si Kael ng isang beses, pero sa sumunod na Santa Cruzan, hindi na siya pumayag na maging partner ko dahil inggit na inggit daw talaga siya sa suot kong gown. At ngayong taon nga, gaganapin na naman ang Flores de Mayo. Pero mukhang hindi na akong kukuning Reyna Elena dahil tumigil ako sa pagsali-sali sa mga beauty contest. Bukod sa gusto kong magpahinga, gusto ko rin naman na mag-giveaway sa iba. Yon ang bagay na hindi maintindihan ni Kael. Para sa kanya, kaipokritahan ang bagay na yon. Bella, anak, nakapagsimba ka ba kaninang umaga? Opo, Nay, nakapagsimba po ako. Sinama ko po si Kael. Isang buwan na raw po kasi siyang di nagsisimba eh. Naku, mabuti naman at sinama mong batang yon para naman matauhan at magpakalalaki na. Nay, sinama ko po siya sa simbahan para magsimba at magdasal sa Diyos, hindi para magpakalalaki. Hindi mo naman alam ang kapangyarihan ng Diyos, iha. Kaya niyang baguhin ang kahit na ano. Baka nga kaya niyang gawing taong isang hayop eh. Nay, kinukumpara niyo po ba si Kael sa isang hayop? Ay, pasensya na. Hindi yun ang ibig kong sabihin, anak. Ang ibig kong sabihin, kaya niyang baguhin ang pagkatao ni Kael. Naniniwala kasi ako na masyado lang siyang nagagandahan sa'yo. Kaya iniisip niya na bakla siya. Baka nga may gusto sa'yo yun eh. Nanay, kilabutan naman po kayo sa mga pinagsasasabi ninyo. Parang kapatid na nga lang ang turing ko dun kay Kael, tapos sasabihin niyo na may gusto ko sa kanya, nakakadiri. Ang OA mo. Siya nga pala. Ikaw pa rin ang kukuning Reyna Elena sa susunod na Santa Cruzan, ha? Po, ako pa rin kahit hindi na ako sumasali sa mga beauty contest dito sa baryo natin. Bakit? Hindi naman beauty contest ang batayan ng pagiging Reyna Elena. Aktibo ka sa simbahan. Tsaka sa mga activities dito sa baryo natin. Mabait, maganda, presentable pa. No boyfriend since birth. Birhen. Nanay, tama na po. Diyos ko, malamang birhen pa po ako. 17 years old lang naman po ako, Nay. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, may mga kaedad mo na hindi na birhen. Pero ikaw, proud ako na hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend kahit na napakaganda mo at maraming manliligaw. Paano naman po ako magbo-boyfriend? Bukod sa bantay sarado ako, may iniingatan po akong reputasyon kagaya ng gusto ninyo. Ibig sabihin napipilitan ka lang pala? Biro lang, Nay. Ikaw naman masyado kang seryoso. Siyempre, priority ko kasi ang pag-aaral tsaka gusto kong ikasal sa una at huling magiging boyfriend ko. Yan, ganyan ko pinalaki ang dalaga ko. O siya, sige, sabihin mo na kay Kael na ikaw pa rin ang Reyna Elena at huwag na siyang mag-alala. Ha? Alam niyo na nag-aalala si Kael na baka hindi ako maging Reyna Elena? Oo, ang kulit nun, tanong ng tanong. Loka-loka talagang baklang yun. O siya, sige, aakyat na ako sa taas. Napagod ako sa mga ginawa namin sa barangay. Masyado nang busy dahil sa paghahanda sa fiesta. Sige po, Nay. Ako na po magluluto para pagkagising niyo at pagdating ni Tatay, nakahanda na po ang lahat. Naku, ang Reyna Elena ko, napakabait talaga. Nagulat ako nang malamang ako pa rin ang Reyna Elena. Inaasahan ko kasi talaga na papalitan na ako matapos ang paglalaylo ko sa mga beauty contest. Nahihiya na rin kasi talaga ako. Kahit ng mga organizers naman talaga ang pumipili sa akin. Alam kong wala akong naririnig na masama tungkol sa pagiging Reyna Elena ko ng paulit-ulit. Iniisip ko pa rin na sa likod ng masayang pagtanggap nila, iniisip pa rin nilang malakas kasi ang kapit ko.
kaya ako ang pinipili. Taon-taon wala namang nagiging problema, kaya iniisip ko na baka wala rin naman ngayon. Pero kabaliktaran pala. Dahil kinabukasan nga, bumisita si Kel sa bahay namin na sobrang naiinis. Grabe, ipinagkakalat talaga niya na malakas ang kapit mo kaya ikaw na naman ang Reyna Elena. Malakas naman talagang kapit ko eh. Bel, hindi maganda ang mga pinagsasabi niya sa ibang tao. Parang pinapalabas niya na magprotesta sila sa pagpili sa'yo bilang Reyna Elena. Hayaan mo na nga, Kel. Kung ganyan naman palang ugali niya, hindi talaga siya pipiliin. Exactly! Hindi niya ba napapansin na ganyan ang ugali niya? Gusto ka niyang ibaba para lang umangat siya? Sa susunod na piyesta, sumali ka ulit at ipakita mo ang singing voice mo sa kanya. Pati rin ang galing mong sumagot sa mga question and answer portion. Hindi, ano ka ba? Ayoko. Kakalad ka rin kita doon, wag ka mag-alala. Ayaw ko nang masyado kang nagpapakabait dyan. Akala mo ba nakakatuwa ang pagiging sobrang bait? Nakakabuhisit kaya? Ang sarap mong sabunutan. Bakit ba inis na inis ka? Ako naman ang pinag-uusapan nila, kaya bakit mas galit ka pa kaysa sa akin? Siyempre! Ako lang ang magtatanggol sa'yo. Kung wala ako, paano ka? Thank you sa pagsuporta sa akin tsaka sa maraming concern. Pero Kel, okay lang naman ako. Hayaan mo siyang magsalita ng masasamang salita tungkol sa akin. Matatanggap niya rin yun. Tsaka baka sa susunod na taon, maging Reyna Elena din siya. O pwede ko rin naman pakiusapan si Father na pumili naman ng iba. O sige, okay lang naman na pumili ng iba si Father. Pero sa tingin ko hindi talaga siya mapipili. Kasi hindi naman siya nagsisimba. Ay, teka, napansin ko. Simula nung nakaraang taon, hindi ko pa talaga siya nakitang tumapak sa simbahan. Baka naman kasi ibang relihiyon niya. Ibang relihiyon niya pero nakikipag-Santa Cruzan siya? I believe. Ayaw niya talagang magsimba. Ano ba talaga kasing kinakainis mo? Yun bang pinag-uusapan ako dahil ako na naman ang Reyna Elena? O talagang naiinis ka lang dyan kay Sasha? Pareho. Hayaan mo't lilipas din naman yan. Makikiusap na ako kay Father na sa susunod na taon hindi na ako maging Reyna Elena. Masyado ng maraming taon na akong Reyna Elena dito sa barangay natin eh. O sige, pero basta ngayong taon ikaw pa rin ha? Oo nga, ako naman talaga 'di ba? Ay, hindi ko talaga maiwasang mainis dyan sa Sasha na yan. Ewan ko ba pero sa tuwing naririnig ko ang pangalan niya o kaya nakikita ko ang pagmumukha niya kahit sa malayo, kumukulo talaga ang dugo ko. Para siyang aswang. At ano namang kinalaman ng pagiging aswang sa pagkulo ng dugo mo sa kanya? Alam mo yung lana na ginagamit para malaman na may papalapit na aswang? Yung dugo ko parang lana. Kapag papalapit siya, kumukulo. Sinasabi ko sa'yo, aswang talaga yung babae na yan. Hoy, huwag ka namang ganyan kay Sasha. Hindi porket galit ka, sasabihin mo na aswang ang isang tao. Paano kung marinig yun ng mga matatanda? Baka mamaya maniwala pa sila. Biro lang naman. Sino pa bang maniniwala sa mga aswang? Hello? Sa bagay, tama ka naman. Hindi lang kay Kel ko narinig na sinisiraan ako ni Sasha, pati na rin sa ibang mga kaibigan ko. Pero ipinagkibit-balikat ko na lamang yon hanggang sa sumunod na linggo. Pagkatapos ng simba kasama si Kel, pinauna ko na muna siyang umuwi dahil gusto kong makausap si Father. Kapag kasi kasama ko si Kel na kakausapin si Father, sigurado akong magagalit siya at hindi siya papayag. Oh, nandito pala ang Reyna Elena natin. Ano may paglilingkod ko sa'yo? Father, pwede ko po ba kayong makausap? Nako, parang kinakabahan ako tungkol dyan ah. Halika, pumasok ka sa loob. Dito ka, maupo ka. Maraming salamat po, Father. Ano nga bang ipinunta mo rito? Kakausapin ko lang po kayo tungkol sa pagiging Reyna Elena ko ngayong taon. Pang-4 na taon ko na po kasi. Hindi po ba pwede na mamili naman po kayo ng iba? Bella, anak. Mahirap kasing humanap ng isang kagaya mo. Isang dalaga na maganda at aktibo sa pagsisimba. Marami akong sinusubaybayang mga dalaging ding, dalaga o kaya naman kahit hanggang 20 anyos na. Pero wala talagang makakatalo sa kagaya mo. At hindi ka lang basta nagsisimba. Mabait ka pa. Pero Father, nahihiya na po kasi ako eh. Pinag-isipan ko na po ito buong gabi. At nakapag-desisyon po ako na
Hindi ko po tatanggapin ang pagiging Reyna Elena ngayong taon. Sino namang ipapalit ko? Yung mga mahihilig magsimba, ang babata pa. Yung iba naman, ngayong taon lang nagsipagsimba dahil gusto nilang maging Reyna Elena. Ayoko naman ng mga taong ganun. Magsisimba lang dahil kailangan. Pero Father, pwede naman sigurong pumili ng Reyna Elena na hindi pala simba. Ako ang pinagkakatiwalaan ng baryo natin sa pagpili ng Reyna Elena taon-taon. Kaya ako ang mamimili. Ang isang Reyna Elena ay may batayan. At sa lahat ng batayang iyon, ikaw lang ang bukod tanging pasado para sa akin. Kahit na pinakiusapan ko si Father Peter na pumili ng ibang Reyna Elena, hindi talaga siya nakumbinse. Kaya laglag ang balikat na umalis ako ng simbahan. Pero habang pauwi, hindi ko inaasahan na makakasalubong ko si Sasha. Kasama niya ang 3 niya pang mga kaibigan. Hindi ko na sana siya papansinin pero tinawag niya pa ako. Uy, Bella! Bella! Hindi mo man lang ba ako papansinin? Ay, pasensya ka na. Di kita napansin eh. Bakit nga pala? Wala naman. Babatiin lang sana kita. Congrats nga pala ha. Ikaw na naman ang Reyna Elena sa gaganapin na Santa Cruzan. Salamat. Kung hindi mo mamasamain, pwede mo bang sabihin sa amin kung anong sikreto mo? Ha? Anong sikretong sinasabi mo? Yung sikreto mo kung paano ka palaging pinipili ni Father. Close kayo ni Father, no? Si Father Peter na kasi ang pare simula nung pinanganak ako. Siya nga rin ang nagbinyag sa akin eh. Pero wala naman akong sikreto. Hindi mo na kailangan sabihin sa amin ng sikreto mo dahil alam ko na kaagad. Excuse me lang mga bruhang aswang. Porke nag-iisang best friend ko, bigla nyo na lang siyang ginigisa ah. Teka nga lang, ako bang tinatawag mong bruhang aswang ha? Ay, hindi ako nagsabi niyan. Ikaw na bakla ka? Kampi ka ng kampi sa babaeng yan? Palibasa kasi pareho kayong malakas ang kapit eh. Ano kung may kapit nga kami? Pakialam nyo ba? Inggit ka lang kasi wala kang kakapitan. Tulad ng bramong halos sumurrender na dahil walang makapitan. Excuse me? Tara na nga Bella, wag mo nga pinagkakakausap yung mga bruhang aswang ngayon at baka mahawa ka pa. Hoy, sa ating dalawa, ikaw ang mukhang aswang, no? Imbis na sagutin, kinaladkad na ako ni Kel paalis doon. Hindi ko alam na nandoon pa siya. Medyo matagal din kasi kaming nag-uusap ni Father Peter kaya iniisip ko na nakauwi na siya. Nang makalayo na kami mula kila Sasha, kaagad kong hinila pabalik ang aking kamay. Ay, ano ka ba naman, Kel? Bakit pinapatulan mo pa yung si Sasha? At kung hindi ko papatulan, hahayaan mo na lang na apihin ka ng bruhang yon? Hindi naman ako nagpapaapi. Anong hindi? Muntik ka nang apihin kung hindi lang ako dumating. Ikaw naman sobrang OA mo talaga. Hindi ako OA. Concern lang ako sa iyo bilang friend mo. Teka nga, bakit nang tagal mo makipag-usap kay Father? Ano sinabi mo sa kanya? Ako, hindi mo na kailangang malaman. I have all the rights to know, Bella. Aray ko naman, Bella. Bakit ka naman biglang nang babatok dyan? Para ka kasing tanga. May pa-English ka pa. Kung ano man ang pinag-usapan namin ni Father Peter, labas ka na doon ha. Hindi ko na kailangang sabihin sa'yo lahat. Aray ko, mas masakit pa yung sinabi mo kaysa sa pagbatok mo sa akin. Ano namang masakit doon? Kasi naman parang wala kang tiwala sa akin eh. Best friend mo ko, di ba? Hindi porke best friend kita, sasabihin ko na sa'yo lahat. Hindi mo naman hawak ang buhay ko eh. Pwede bang bigyan mo rin ako ng privacy minsan? Privacy? Ay, sige na nga. Di ba sinabi ko sa'yo na umuwi ka na? Bakit hinintay mo pa rin ako? Kasi nga curious ako kung bakit nagpaiwan ka. Bahala ka na nga dyan. Tara na, umuwi na tayo. Basta sa susunod wag na wag ka magpapaapi dyan sa Sasha na yan. Yes, ma'am. Sarcastic ka talaga. Pagkatapos noon ay sumakay na kami ng jeep pauwi sa bahay. Ilang araw na naging busy ang lahat para sa paghahanda sa Flores de Mayo. At nang sumapit na nga ang Mayo, lahat ay excited. Kahit na hindi pala simba si Sasha, kinuha pa rin siyang Reyna Esperanza. Bagay na alam naman ng lahat na kinainis niya. Pero wala naman siyang nagagawa dahil yon ang ibinigay sa kanyang titulo. Kel! Kel, bakit pa ang tagal mo magbanyo? Mahuhuli na tayo sa misa.
Diyos ko, Bella. Ikaw na lang pumunta roon. Sobrang sakit talaga ng tiyan ko at hindi ako makakapunta. Nako, ano ba kasing pinagkakain mo at sumakit ng ganyan ang tiyan mo? Hindi ko nga maalala, Bella. Sa dami kasi ng kinain ko mula kahapon, hindi ko na alam kung alin doon na nagpasama ng tiyan ko eh. Ayan, kasi kain pa more. Hay, ayoko pa naman sana pumunta doon ng mag-isa eh. Hindi ka pa rin masasamahan ng mga magulang mo. Sasamahan nila ako pero mas maganda sana kung sumama ka doon. Unang araw pa lang absent ka na agad. Hindi ko naman kasalanan na sumakit yung tiyan ko, no? Umalis ka na o mahuhuli ka sa misa. O siya, sige, aalis na nga ako. Pero kung gumanda kahit papanong pakiramdam mo, sumunod ka ha. Oo, susunod ako. Sige na, umalis ka na, hindi ako makapag-concentrate. Nakabusangot akong lumabas ng bahay ni Kel. Wala akong magawa kahit na gusto kong kasama siya sa unang araw ng misa para sa Flores de Mayo. Sa dinami-dami ba naman ng araw noong Abril, ngayon pa talaga sumakit ang tiyan niya. Nakabusangot tuloy ako habang papunta sa may simbahan. Kahit na ilang beses nang sinabi ni nanay na pwede namang dumalo si Kel sa susunod na araw, naiinis pa rin ako. Hindi naman ako ganito dati, ewan ko ba, pero parang iba lang kasi ang pakiramdam ko ngayong araw. At tila meron naman pala talagang dahilan kung bakit gusto kong kasama siya. Dahil pagdating ko sa simbahan, naroon si Sasha. Anak, hindi ba't yan si Sasha? Opo, Nay, siya nga po. Ngayon mo lang po ba siya nakita? Aha, oo. Ngayon ko pa lang talaga siya nakita. Alam mo naman na sobrang busy palagi kaya hindi ako makalibot-libot sa baryo natin. Hindi na rin ako nakakadalo sa mga beauty contest. Siya yung sinasabi nilang sumusunod sa mga hakbang mo. Talaga nga namang maganda siya, no? Opo, Nay. Maganda naman talaga yung si Sasha. Bakit ang sabi ni Kel mukha raw bruhang aswang? Naku, Nay, naniwala naman po kayo kaagad dyan kay Kel. Alam mo namang dakilang laitero yung bading na yun. Oo nga napakalaitero nun. Pareho sila ng tabas ng dila ng tatay niya. Ang pinagkaiba lang, pusong mamon siya habang yung tatay naman niya pusong bato. Naku, Nay, wag na po natin siya pag-usapan. Naiinis pa rin ako sa kanya dahil hindi nakasama yung tiyan niya sa araw na to. Ang mabuti pa po, makinig na tayo sa sermon ng pare. Ay, oo nga. Baka makita tayo ni Father na nagkukwentuhan dito. Napailing na lamang ako kay nanay. Minsan may mga pagkakataon na mahilig makipagkwentuhan sa akin si nanay tungkol sa mga chismis. Palibasa kasi kapag nagkikita sila ni Kel, chinichismis naman ng baklang yon ang mga ganap sa buhay ko. Yung mga nangyayaring hindi alam ng nanay ko. Hindi dapat malalaman ni nanay pero ipinapaalam naman ni Kel. Wala tuloy akong ligtas sa nanay ko. Lahat ng galaw ko ay kinukwento niya. Minsan talagang nasa bunutan ko siya sa sobrang inis ko. Matapos nga ang misa, nag-alay na kami ng bulaklak kay Maria. Pagkatapos ay lumabas na kami ni nanay. Magkakaroon ulit ang beauty contest sa linggo. Hindi ka ba sasali, anak? Pinipilit nga po akong sumali ni Kel. Hindi mo ba ikukonsidera? Kahit naman hindi ko gustong sumali, pipilitin naman ako ni Kel. Nako, sinabi mo pa. Yang si Kel, lumalabas ang pagiging competitive dahil sa bagong kakumpetensya mo. Oo nga po, Nay. Mas problemado pa siya kaysa sa akin. Basta't sumali ka ha. Walang problema sa amin ng tatay mo ang lahat ng kailangan mo gamitin. Magsabi ka lang at gagawa kami ng paraan para makakuha niyan. Magpalista ka na bukas ha. Sige po, magpapasama po ako kay Kel. Ay, teka anak. Bibili pala muna ako ng bibingka at saka puto bumbog. Nagpapabili ang tatay mo eh. Samahan ko na po kayo, Nay. Naku, anak, hayaan mo na. Hintayin mo na lang ako rito. Doon pa yun sa may tawiran eh. Sigurado po ba kayo, Nay? Oo, sigurado ako. O siya, sige na. Hintayin mo na lang ako rito ha. Hi, Bella! Hi, Sasha. Ngayon na kita nakitang magsimba. So, hinihintay mo pala ako magsimba? Bakit naman kita hihintayin? Kasi sabi mo ngayon lang ako nagsimba. Bakit ikaw? Linggo-linggo ka bang nagsisimba? Para sabihin mo ngayon mo lang ako nakita? Ang totoo niyan, linggo-linggo nga talaga akong nagsisimba. Kahit nga may sakit ako nagsisimba pa rin ako. Kaya malalaman ko kung magsimba ka o hindi. Di ikaw lang banal. Alam mo, kung makikipag-away ka lang sa akin, itigil mo na dahil hindi naman ako papatol sa'yo.
Hindi naman ako nakikipag-away sa'yo eh. Ang totoo niyan, gusto sana kitang batiin dahil narinig ko kanina na sasali ka raw sa contest. Bakit mo naman ako babatiin, hindi pa naman ako nananalo? Pinabati kita kasi makakaharap mo na ako eh. Kita-kits na lang tayo sa linggo ha. Sigurado akong magsisisi kang kasali ka ulit at ako ang kalaban mo. O sige, ikaw ang bahala. Inirapan ako ni Sasha bago siya umalis. Nabigla pa nga ako sa ikinilos niya. Base sa kilos na pinapakita niya sa akin, para siyang insecure. Maganda naman si Sasha. Ang totoo nga niyan mas maganda pa nga yata siya kaysa sa akin. Mas makurba ang kanyang katawan, mas maputi at mas matangos pa ang ilong. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit siya sa akin. Kung ito ba'y dahil lang sa pagiging Reyna Elena ko o meron pang iba. Imbis na intindihin ko pa yon ay nagkibit-balikat na lamang ako hanggang sa dumating ang araw ng linggo. Habang abala ang makeup artist ko sa pagmimakeup sa akin, pumasok sa loob ng tent ko si Kel. Bel, bakit ganyan ang makeup mo? Ha? Bakit? Ano bang problema sa makeup ko? Masyadong pang mahinhin. Nakita ko ang makeup ni Sasha. Sobrang plakado. Samantalang yung sayo pang soft girl ang dating. Ganito naman palaging makeup ko Hindi ba pwedeng sumubo ka ng bago? Nako, ewan ko sa'yo, Kel. Mananalo ako kung mananalo ako. Naniniwala ako na mas bagay sa akin ang ganitong makeup kaysa yung plakadong-plakadong sinasabi mo. Ay nako, sige na nga. Sa bagay, mas maganda ka naman talaga ng di hamak kay Sasha. Kahit patungan niya pa ng napakaraming makeup yung mukha niya, hindi ka niya matatalo. Yan, that's the spirit. Hindi ba parang dapat ako magsabi niyan sa'yo? Imbes na makipagtalo pa kay Kel, tinawanan ko na lamang siya. Marami pa siyang reklamong sinabi tungkol sa pag-aayos sa akin. Pati ang buhok at ang isusuot ko ay inirereklamo niya. Masyado daw kasing simple kumpara kay Sasha. Sinasabihan ko nga siya na kumalma lang pero hindi ko talaga siya mapakalma. Hanggang sa nagsimula na nga ang contest. Maraming contestant sa beauty pageant na magaganda at magagaling. Pero dahil nasanay na ako sa mga ganitong patimpalak, nakasama pa rin ako sa top 5. Hanggang sa umabot na nga sa talent portion at si Sasha na ang sasayaw sa stage. Diyos ko, bakit naman ganyan ang suot niya? Ano siya, hostess? Ay, ano ka ba naman, Kel? Huwag ka magsalita ng ganyan at baka may makarinig sa'yo. Totoo naman eh. Tingnan mo nga kung paano siya sumayaw. Para siyang sumasayaw sa harap ng customer. Umamin ka nga sa akin, Kel. Bakit ba galit na galit ka dyan kay Sasha? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo Wala nga siyang ginagawang masama sa akin pero nakakainis yung ugali niya. Ang hilig magpabida, hindi naman siya mukhang bida. Mukha siyang bruhang aswang. Papayaan mo na siya. Kaya imbis na hindi kami nag-aaway, parang inaaway niya na rin ako kasi inaaway mo siya palagi. Basta, iba talaga ang kutob ko sa babaeng yan. Promise, may kung anong enerhiya siya na nagpapainit ng ulo ko. Pwede bang iba na lang ang pag-usapan natin, Kel? Kasi sa totoo lang, naririndi na ako sa mga reklamo mo tungkol sa kanya. Ay, oo na nga, sige na. Pipilitin kong hindi mainis sa kanya at mag-focus na lang sa'yo. Basta ipanalo mo tonight Huwag kang mag-alala. Kahit hindi man ako maging grand winner sa beauty contest na to, alam ko naman na ginawa ko yung best ko Okay na ba yun sa'yo? O sige na, pwede na. Matapos ngang sumayaw ni Sasha, ako naman ang umakyat sa stage para kumanta. Marami ang humanga sa boses ko. Sa lahat ng talentong meron ako, ang pagkanta talaga ang pinakapaborito ko. Hindi naman sa pagmamayabang pero magaling talaga akong kumanta at mataas din ang boses ko. Nang matapos na akong kumanta, nag-proceed na sa question and answer portion. Naging mahigpit ang laban naming dalawa ni Sasha, lalo na at kaming dalawa na lamang ang natira. Madalas naghahawakan ng kamay ang dalawang contestant kapag sila na lang ang natitira. Pero sa aming dalawa ni Sasha, umiwas siya sa akin at hindi humawak. Nakangiti lang siya na parang confident na siya ang mananalo. Habang ako naman ay naiilang dahil sa ipinapakita niyang pag-uugali. At nang tawagin na nga ang pangalan ko bilang winner, nabigla ang lahat sa biglang paghuhurumintado ni Sasha. Magsitigil nga kayo sa pagpapalakpakan. Niloloko na nga kayo pero tuwang-tuwa pa rin kayo. Sasha, ano bang ginagawa mo? Ikaw na babae ka. Sino na naman sa judge ang kakilala mo, ha?
Kilala ko silang lahat dahil dito na ako nakatira simula pa nung pinanganak ako. Ano bang problema mo? Ang hirap talagang manalo sa lugar kung saan marami kang kapit, no? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Huwag na kayo magmaang-maangan. Sa ating dalawa, ako talaga ang mas magaling. Ako rin ang mas maganda at sexy, mas matalino at mas talented. Wala ka namang ginawa kanina kundi ang sumigaw-sigaw imbis na kumanta, no? Yung sagot mo hindi rin naman maganda. Kaya paano ikaw ang nanalo? Sasha, hindi ko alam kung ano mga pinagsasasabi mo. Gusto mong manalo? Sige, ikaw na lang. Para wala nang problema. Excuse me? Hindi ako magpapakababa ng ganun lang. Deserve ko ang manalo ng walang dayaan. Hindi ko deserve ang ganitong treatment. Hoy babaeng bruhang aswang, masyado naman yatang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kumpara kay Bella, walang-wala ka pa sa kalingkingan niya. At saka, a true beauty queen can accept her loss. Mahiya ka naman sa harapan ng napakaraming tao. Nangilid ang luha sa mga mata ni Sasha. Pagkatapos ay tumakbo siya pababa ng stage habang umiiyak. Nakaramdam tuloy ako ng matinding konsensya. Gusto ko siyang habulin at kausapin ng maayos pero naisip ko na baka hindi magandang desisyon yon. Naging tahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo pero nang nakalayo daw si Sasha, itinuloy ang pagsabit sa akin ng sash at ang paglalagay ng korona. Kahit sa totoo lang ay nahihiya ako at nakakaramdam ng matinding guilt. Ang galing mo talaga, Bella. Wala ka pa rin kupas. Nanalo nga ako pero may tao namang masama ang loob dahil sa pagkapanalo ko. Naku, pabayaan mo na nga yun. Hindi ba sabi mo wag na nating pansinin si Sasha na wala naman siyang ginawa sa akin? Pero tingnan mo, sa'yo may ginawang masama. Pinagmukha kanyang masama sa harap ng maraming tao pero ang ending bumalik sa kanya ang lahat. Hindi talaga nananalo ang mga masasama. Sabi mo wag nang pansinin pero ikaw naman tong kung ano-anong sinasabi sa kanya. Nakakainis kasi. Imbis na mag-celebrate tayo na ganyan ang pinapakita mong itsura, smile ka naman dyan. Ang hirap mag-smile. Akin na lumapit ka rito, tuturuan kitang ngumiti. Ayan, tingnan mo. Ganyan. Ayan. Aray ko, ano ka ba naman, Kel? Tama na. Nakangiti ka rin sa wakas. Ay, sa tingin mo, pwede kayang kausapin ko si Sasha? At para saan? Hihingi ako ng tawad. Tunay kang pinagpala sa sobrang kabaitan, no? Wag mo na siyang kausapin, siya ang nagpahiya sa sarili niya. Pero sa totoo lang, ang lakas talaga ng loob niya, no? Ako nga ang nahiya para sa kanya eh. Sigurado akong pinagsisisihan niya kung ano man ang ginawa niya kanina. Nako, sigurado talaga yan. Sino bang hindi magsisisi? Binalak niyang ipahiya ka pero siya ang napahiya. Nakakaawa siya. Anong nakakaawa? Karma yon. Ang bilis bumalik sa kanya ng karma. Kahit sabihin pa ni Kel ng paulit-ulit na karma ang nangyari kay Sasha, hindi ko pa rin maiwasan na maawa sa kanya. Kahit naman kasi mali ang ginawa niya sa akin, hindi niya pa rin deserve ang mapahiya. Naghahangad lang naman siya ng pagkapanalo. Sa mga sumunod na araw, hindi na muling pumunta sa simbahan si Sasha at hindi na rin siya nagparamdam. Gustong-gusto ko na talaga siyang puntahan at kausapin. Nagbabaka sakali ako na matanggap niya ang presensya ko pero pinipigilan ako ni Kel. Buong akala ko ay hindi ko na siya makikita pang muli pero nabigla ang lahat nang lumitaw siya ng may palaro. Isang linggo bago ang mismong Santa Cruzan. Kel! Huy! Itigil mo na nga muna yung kakanguya mo dyan sa isaw. Tingnan mo! Ano ba? Teka, ano ba kasi yun? Si Sasha ba yun? Tingnan mo. Ha? Saan? Ayun no, nakikipagtawanan pa nga siya sa mga naroon. OMG, buhay pa ang patay. Ano ka ba naman, Kel? Anong patay yung sinasabi mo dyan? Paano ba naman kasi ang tagal niyang di nagparamdam? Mabuti nga at nagparamdam na siya. Siya kaya ang Reyna Esperanza at saka kinakabahan talaga ako eh. Akala ko may masama na siyang gagawin sa sarili niya dahil sa sobrang kahihiyan. Hindi gagawin ng taong masyadong mataas ang tingin sa sarili ang iniisip mo, Bella. Tingnan mo nga at looking good pa rin siya. Kaya nga, parang hindi naman siya nagkaroon ng problema. Baka nga tayo lang talaga nag-isip ng husto. Baka okay lang talaga siya. Mukha naman talagang okay lang siya eh. Papalapit na siya. Umayos ka ha. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Yan kung hindi rin siya magsasalita ng masama. Kel!
Hi, Bella. Hi, Kel. Hello? Pasensya na at pinag-alala kita, Bella, ha? Nabalitaan ko mula sa mga kaibigan ko na nag-aalala ka daw. Oo, kasi baka nasaktan kita nung beauty pageant kaya hindi ka na nagpapakita. Ayos lang yun. Nagkasakit lang talaga ako kaya hindi ako makalabas ng bahay. Pero huwag ka mag-alala, okay na ako. Sigurado ka? Oo naman. Tsaka, sorry nga pala sa nangyari ha. Wala ka naman talagang kasalanan eh. Ako naman talagang may kasalanan kasi hindi ko kaagad natanggap yung pagkatalo ko. Ilang beses na akong nanalo sa mga viewcon dito sa baryo natin na hindi ka kalaban, kaya inakala kong mananalo ko ulit. Medyo nasaktan lang yung feelings ko pero ayos na ako ngayon. Ayos lang. O siya sige, may pupuntahan pa kami ng friends ko eh. Gusto niyo sumama? Ay, hindi na. May pupuntahan din kami ni Bella. O sige, kita-kita na lang. Oh my God! Ano yun? Ha? Ano yun? May sakit pa yata si Sasha. Dapat pala tinignan natin kung nilalagnat siya. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Kel? Hindi mo ba nakita? Sobrang bait niya. Nakakapanibago. Baka naman nagbago na talaga. Ikaw naman masyado kang OA. Bel, hindi yung pagiging OA, no? Nakakagulat naman talaga. Ikaw ba? Hindi ka nagulat? Medyo, pero hindi ba magandang bagay yun? Parang kinakabahan ako, Bel. Parang hindi siya magandang bagay. Naku, ewan ko sa'yo. Masyado ka na talagang negatibo kung mag-isip. Imbis na sagutin ako, nagkibit-balikat na lamang si Kel. Napailing na lamang ako at nagpatuloy kami sa paglibot sa mga palaro at sa mga kainan. Masaya at maayos naman ang buong gabi kaya hindi inaasahan ng lahat nang may isang nakaririnding tili ni Sasha ang pumailan lang sa paligid habang ang lahat ay nagkakasiyahan. Teka, ano raw yun? Ano nangyari? Tara, puntahan natin dali. Kel, tingnan mo! Diyos ko! Hala, Bel. Ano yan? Tulong! Tulungan niyo ako! Yung kaibigan ko! Yung kaibigan ko! Sasha, ano nangyari? Bakit? Teka lang. Hindi ko kinakaya, Bel. Kel, saan ka pupunta? Susuka lang ako. Nakakadiri. Sasha, ano ba talaga nangyari? Hindi ko alam. Nagulat nga lang ako nung marinig ko siyang tumitili. Pagkatapos tumigil. Kaya pinuntahan ko at nang makita ko siya, ganyan na yung nangyari sa kanya. Pero magkasama kayo, diba? Naghanap ako ng banyo eh. Pagkatapos ko magbanyo, narinig ko siyang sumisigaw. Sino naman kaya may kagagawan yan? Ang kaibigan ni Sasha ay puno ng maraming kalmot sa katawan, habang ang kanyang tiyan ay wakwak at nakalabas ang mga ilang laman loob. Nakakadiring tingnan pero malakas ang sikmura ko kumpara kay Kel na talagang nasuka at hindi napigilan ang nakita. Sa loob ng 5 araw inimbestigahan ang nangyari. Ang lahat ay natakot kaya imbis na magdiwang ay nanahimik na lamang ang mga tao sa kani-kanilang bahay. Kakaunti na lang tuloy ang nagsisimba. Matapos ang misa 2 araw bago ang Santa Cruzan, hindi agad kami umalis na Kel sa simbahan dahil kinausap kami ni Father Peter. Father, tungkol po ba to sa nalalapit na Santa Cruzan? Oo. Ang totoo niyan, napag-uusapan na hindi matutuloy ang Santa Cruzan. Po? Pero halos 2 buwan pinaghandaan yun. Takot ang lahat sa nangyari. Kaya paano po magsasanta Cruzan sa gabi? Father, ano po ba talaga yung umatake kay Cheska? Ang totoo niyan, hindi pa kumpirmado pero may nagsasabing aswang daw. Aswang po? Oo, aswang ang itinuturo nilang salarin. Hindi na bago sa baryo natin ang may aswang dahil meron na talaga noon. Ang kinakabahala lang nila ay ang pagbabalik ng aswang. Ayan, Kel, kakatawag mo kay Sasha na bruhang aswang, nagkaroon talaga ng aswang. Ano raw yon, Bella? Anong bruhang aswang? Ay, Father, wala po yun. Biro lang po namin ni Bella. Bella, ano ko ba naman? Father, hindi naman po totoo ang mga aswang. Sa panahon ngayon, naniniwala pa ba ang mga tao ron? Totoo ang mga aswang. Kahit ako na pari ay naniniwala sa kanila. Kaya nga kinakabahan na ang mga nakatatanda rito sa baryo natin.
Kahit ang mga magulang ninyo. Wala naman pong nababanggit sa akin si tatay. Hindi lang siguro nababanggit ng tatay mo dahil ayaw niyang makaramdam kayo ng panik. Sayang naman po kung hindi matutuloy ang Santa Cruzan. Mas mabuti kung hindi tayo manghinayang lalo na kung buhay ng tao ang kapalit. Tama si Father Kel. Mas mabuting pahalagahan natin ang buhay ng mga tao sa baryo natin kesa sa Santa Cruzan. Malaking panghihinayang na hindi na matutuloy pa ang Santa Cruzan dahil labis ang paghahanda namin para doon. Kahit si Kel na hindi naman talaga kasama sa Santa Cruzan, talagang nanghihinayang. Pagkagaling sa simbahan, dumiretso kami sa bahay namin. Naabutan namin doon si nanay na mukhang kararating lang din galing sa munisipyo. Mano po, Nay? Mano po, tita? Ay, pagpalain kayo. Kel, nandito ka rin pala. Bakit hindi ka pa dumiretso pa uwi sa inyo? Wala naman po akong kasama ron dahil siguradong nasa munisipyo pa sila nanay at tatay. Ganun ba? Sa bagay. Sige, dito ka na rin maghapunan. Naku, gusto ko po yan. Nay, kumusta naman po pala yung investigasyon tungkol sa pagkamatay ni Cheska? Naku, hindi pa rin kami sigurado Pero ayon daw sa pagsusuri sa katawan niya, nakakita ng mahahabang kalmot, tsaka malalaking ngipin ang kumagat sa tiyan niya. Posibleng malaking hayop. Pero, posible din po bang aswang? Anak, paano mo naman naisip yan? Nakausap po kasi namin si Father Peter kanina Ganun ba? Ang totoo niyan, oo, tinitingnan din nila ang posibilidad na may aswang nga. Pero hindi naman ako naniniwala doon. Matagal nang nasugpo ang mga aswang sa baryo natin simula nung... Simula kailan po, tita? Matagal na panahon na yun. Panahon pa ng mga lolo at lola nyo. Kaya hindi na namin masyadong iniisip na aswang ngayon. Pero kung hindi nyo iniisip na aswang, bakit hindi itutuloy ang Santa Cruzan? Dahil hindi pa nahuhuli ang may sala. Kung tao man yon o isang malaking hayop, kailangan mahuli na muna yon bago tayo maging kampante. Ay, ganun po ba? Naku, Kel, hayaan mo na. Wala naman na tayong magagawa kung yun talagang dapat na mangyari Pero alam mo, pakiramdam ko talaga may kakaiba dyan kay Sasha. Hindi kaya siya talaga yung may sala? Kel, ano ka ba naman? Masama lang ang naging ugali ni Sasha pero naniniwala ako na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Cheska. Mukha namang hindi niya magagawa yon. At saka kitang-kita sa itsura niyang takot na takot siya nung makita niya yung bangkay ni Cheska. Imposibleng siyang may gawa. Malay nyo po, magaling talaga siyang umarte. May talent, ika nga. Kel, ikaw hindi porke inis ka kay Sasha, ganyan na kaagad ang iisipin mo sa kanya. O siya, sige, fine. Nagsasabi lang naman ako ng posibilidad. Hindi ko alam pero sa kabilang banda, pakiramdam ko ay tama si Kel na may kinalaman si Sasha sa nangyari kay Cheska. Dahil magkasama lang naman silang dalawa noong gabing yon. Parang ilang minuto lang naman ang pagitan mula nung nakita namin sila at nang may mangyaring krimen. Pero ang tanong, ano ang motibo? At saka kung papatayin ni Sasha si Cheska, bakit kinailangang marami pang kalmot at bakit wakwak pa ang kanyang tiyan? Handang-handa na kami na hindi na talaga matutuloy ang Santa Cruzan. Pero kinabukasan, isang magandang balita ang bumungad sa aming umaga. Anak! Tuloy na daw yung Santa Cruzan! Ha? Akala ko po ba hindi na matutuloy? Nahuli na yung malaking baboy ramo na pumatay kay Cheska. Hindi aswang ang may sala, kundi baboy ramo. Talaga po? Naku, salamat naman kung gano'n hindi na tayo mag-iisip na aswang may gawa. Kaya nga Ay Diyos ko, nagpanik ang lahat dahil sa nangyari. Pero matutuloy man ang Santa Cruzan. Wala naman si Cheska doon. Kaya nga Bella, kawawang bata na biktima ng isang baboy ramo lang. Kahit papano, nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay niya. Pero malungkot pa rin isipin na isang baboy ramo lang ang pumawi sa buhay niya. Nakakaawang mga magulang niya sa totoo lang. Hindi po ba parang ang insensitive kung itutuloy pa yung Santa Cruzan gayong nagluluksa pa ang pamilya nila Cheska? Ay pumayag naman sila. Tradisyon ng Santa Cruzan sa bayan natin At ang sabi ng pamilya nila, hindi dapat pigilan ng Santa Cruzan dahil lang sa pagkamatay ni Cheska. Ikalulungkot lang daw ng bata kung ititigil ang Santa Cruzan dahil sa pagkawala niya. Ganun po ba? Pero nakakalungkot pa rin po. Hayaan mo na anak, ang isipin mo na lang kapag
Pumarada na kayo bukas ng gabi, nakangiting kakaway sa inyo si Cheska. Hindi ko alam kung bakit parang kakaiba pa rin ang nararamdaman ko kahit na nahuli na ang baboy Ramong may gawa ng krimen. Pakiramdam ko may mali. Iba ang kabang nararamdaman ko hanggang sa dumating na nga ang gabi ng Santa Cruzan. Abala ang lahat sa pag-ayos at dahil nga umatras ang Constantino ko, dahil kaibigan siya ni Cheska, walang choice kundi ang pumalit ay si Kael. Ano ba to? Bakit ako naman ang magiging Constantino mo? Ako dapat na nagsusuot niyan eh. Kung gusto mo, pwede naman nating sabihin kay Father na ikaw na lang dito. Ako na lang magsusuot ng Constantino. Ang hirap bitbitin ito ang bigat. Kung pwede lang sana ano. Hay, grabe, ang ganda-ganda mo talaga. Ang ganda ng gown mo, ang ganda ng makeup. Yan talagang pangarap ko. Ang gown ko ba talaga ang pangarap mo o ako mismo? Yak! Ew! Diyos ko, Bella. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Sabi kasi ni inay, baka raw kaya ka nagiging bading dahil sa kagandahan ko. Baka raw may gusto ka sa akin, tinatago mo lang. Diyos ko, si Tita Isabel? Kaloka, kadiri, never. Sus! Baka mamaya, baka diri ka lang dyan pero ang totoo may feelings ka na pala sa akin ha. Ay, tumigil ka nga dyan at baka masuka ako. Baka sabunutan pa kita dyan. Pero seryoso, ibang pakiramdam ko ngayong gabi eh. Parang may hindi magandang mangyayari. Iba atmosphere, no? Dahil siguro sa nangyari. Pero isipin mo na lang na baka kinakabahan ka lang. Huwag ka na masyadong mag-isip. Masisira ang beauty mo niyan. Siguro nga tama ka, Kel. Baka nga kinakabahan lang ako. O siya, sige. Maiwan muna kita ha. Kanina pa ako nag-jingle bells. Bilisan mo na at baka sumakit pa ang pantog mo. Iniwan ko na si Kel ng mag-isa. Habang ang ibang nasa loob ng tent ay isa-isa na ring lumalabas para maghanda. Iisa lang kasi ang pagme-makeupan namin. Yon ang gusto ng organizer para daw pare-pareho ang quality ng pagkaka-makeup. Habang paunti ang laman ng tent, wala pa rin si Kel. Hindi ko alam kung anong nangyari sa bading na yon at kung bakit ang tagal-tagal niya. Habang naghihintay ako, nabigla ako nang may humawak bigla sa balikat ko. Ay, palakang ko ka. Grabe! Ang gandang palaka ako naman. Sorry nagulat ako sa'yo. Ayos lang, hindi ko sinasadya. Siya nga pala, nasan si Kel? Nagbanyo lang. Ganun ba? Teka, Bella, pwede ba tayo mag-usap? Ha? Tungkol saan naman? Basta, may sasabihin sana ako sa'yo importante. Ikaw lang ang mapapagkatiwalaan kong sabihan ng bagay na to. Ganun ba? Sige. Pwede naman tayo mag-usap. Kaso lang, mas ayos sana kung sa labas tayo ng tent. Huwag dito kasi baka may makarinig. Wala naman ng tao. Sobrang secret lang kasi to Kaya please, pwede ba? Sige na nga. Tara, saan ba? Tara, sa labas. Nag-aalangan man, sumama pa rin ako kay Sasha. Wala akong ideya sa kung anong sikreto ba ang sasabihin niya sa akin. Hindi rin naman kami close, kaya bakit ako ang pagkakatiwalaan niya? Dinala ako ni Sasha malayo sa tent, bagay na ipinagtaka ko. Sasha, parang ang layo na natin. Madudumihan na yung mga gown natin, oh. Saglit na lang. Doon pa tayo para sure na walang makakarinig sa atin. Dito na tayo. Wala na makakarinig sa atin. Doon pa nga. Ba't ba ang kulit mo? Ano sabi mo? Sige na nga. Dito na nga lang. Ano ba kasi yung sasabihin mo sa akin at hindi dapat marinig ng iba? Tungkol to sa pagkamatay ni Cheska. Ano? Bakit? May alam ka ba? Meron. At sigurado ako na hindi baboy Ramo ang may gawa nun sa kanya. Kung ganon, sino? Kilala ko kung sino. Gusto mo bang malaman? Teka nga. Hindi ko maintindihan. Dapat hindi sa akin sinasabi to At dapat, hindi na ito sinisikreto lalo na't hindi pa nahuhuli yung totoong salarin. Dapat sabihin natin sa otoridad. Ayoko sabihin sa kanila. Ano? Pero bakit? Dahil mahuhuli nila ang may sala. Yun nga yung purpose Dapat hulihin yung may sala. Teka nga. Ikaw bang gumawa? Saglit na natahimik si Sasha habang misteryosong nakatingin sa akin.
Doon na ako nakaramdam ng matinding kaba. Alam kong sa puntong yon ay nilagay na ako sa alanganin. Kaya agad akong umatras. Pero pagkaatras ko, nabigla ako ng may humawak na malamig na kamay sa magkabilang braso ko. At nang lingunin ko kung sino ito, namilog ang mga mata ko nang makita ang nakakatakot na mukha ng isang aswang. Sasha, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, tama ang hinala mo. Ako ngang may gawa sa pagkamatay ni Cheska. At ngayong gabi, mamamatay ka na rin. Walang iya ka, Sasha. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo to. Ako rin. Alam mo ba kung sinong dahilan kung bakit ko nagawa to? Ikaw lang din. Ikaw, dahil masyado mong sinusolong lahat. Kaya ngayong gabi, hindi na ikaw ang magiging Reyna Elena. Ako na. Sasha, pakiusap. Huwag mo tong gawin. Huwag. Nagawa ko nga sa kaibigan ko si Cheska. Sa'yo ba kaya na kinaiinisan ko? Mali ang ginagawa mo, Sasha. Mali. Alam mo, huwag ka mag-alala. Dahil hindi pa naman kita papatayin ngayon. Mamaya na kapag natapos na yung Santa Cruzan. Dahil baka hanapin ka nila at matuklasan ang katawan mo. Hoy, aliping aswang. Dalhin mo siya sa pinagtataguan natin ng pagkain. Huwag mong kakainin yan, at akong unang titikim sa kanya. Huwag, Sasha. Huwag, pakiusap. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko sana nang sinuntok niya ako bigla sa mukha. Nahilo ako at nawala ng malay dahil doon. At nang magising ako, napakabahong amoy na ang pilit sumisiksik sa ilong ko. Ano bang... Ang baho. Teka, nasan ako? Gusto ko na sanang magtakip ng ilong nang maamoy ko ang napakasangsang na amoy ng nabubulok. Amoy nabubulok na bangkay. Pero kahit gustuhin ko man, hindi ko magawa dahil nakagapos ang mga kamay at paa ko. Hindi ko pa nga kaagad na pagtanto ang nangyari kanina kung hindi ko lang napansin ang gapos sa akin. Tulong! Tulong! Mabaging langit, nasan pa ako? Muli kong inilibot ang paningin ko sa paligid at laking gulat ko nang makita kung ano ang umaalingasaw na amoy. Isa yung nabubulok na bangkay. Nilalangaw na yon at nabubulok. Hindi ako madaling mandiri pero sa pagkakataong yon, hindi ko na napigilan. Nakakadiri talaga ang itsura. Nanginig ang mga kalamnan ko, nanginig ang buong katawan ko hanggang sa hindi ko na napigilan pa ang masuka. Suka ako ng suka, nandidiri sa bangkay na ngayon ko lang nakita. Sino kaya ang bangkay na ito? Ni hindi ko nga siya kilala. What happened, Bella? Sasha! Sasha, pakawalan mo ako rito! Why are you crying, Bella? Sino bang hindi maiiyak sa sitwasyon ko, Sasha? Pakiusap! Kung tao ka, hindi mo magagawa ang bagay na to. Huwag mo hayaang kontrolin ka ng mga aswang. Tao ka! Tao ka at may konsensya! At paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ako tao? Anong ibig mo sabihin? May tao bang kayang gumawa ng ganong klaseng karumal-dumal na pagkakawakwak ng tiyan? Wala! Mga kamay ko lang ang gamit ko nung pinatay ko si Cheska. At mga kamay ko lang din ang gagamitin ko sa pagpatay ko sa'yo. Ano nangyari, Sasha? Paano ka naging ganito? Mamamatay ka na lang din. Mabuti pang sabihin ko na sa'yo ang katotohanan para habang buhay kang usigin ng konsensya mo. Sasha! Hindi naman talaga ako aswang eh. Naging aswang lang ako nang dahil sa sobrang galit ko sa'yo. Sasha, ano yung ibig sabihin nito? Hindi mo naiintindihan? Akala ko ba matalino ka? Ang hindi ko maintindihan ay kung paano. Hindi naman akong dahilan kung bakit ka naging aswang Naging aswang ako para maging habang buhay akong maganda. Hanggat kumakain ako ng tao, magiging mas maganda at mas kahali-hali na ako kesa sa'yo. Tulad kanina, alam mo ba? Lahat sila mangha-mangha dahil ako naging Reyna Elena. Higit na mas maganda ako bilang Reyna Elena kesa naman sa laos na gaya mo.
Anong sinabi mo sa kanila? Bakit hindi nila ako hinanap? Ang sabi ko, nakipagtanan ka sa boyfriend mong si Kel. Iyak nga nang iyak ang nanay mo eh. Si Kel? Anong ginawa mo kay Kel? Ano sa tingin mong ginawa ko sa kanya? Napakawalang hiya mo. Anong ginawa mo sa kanya? Sabihin mo sa akin. At kung sabihin ko nga, may magagawa ka ba? Sabihin mo sa akin, buhay pa ba siya? Pasensya ka na, pero hindi ko masasagot yan. Hindi ko kasi alam kung kinain na ba siya ng mga kaibigan kong aswang o hindi pa eh. Hayop ka! Napakasama mo! Sobrang sama mo, Sasha! Paano mo nagawa ang ganitong klaseng bagay? Mas masahol ka pa sa mga aswang bago ka maging kaurin nila. Mas hayop ka! Hayop sa sugapa! Ay naku, ang mabuti pa, kainin na kita. Para naman makuha kong ganda mo. Medyo nagda-dry na kasing skin ko. Wag! Wag ka lalapit sa akin! Wag! Ngumiti si Sasha at bumungad sa akin ang mahahabang pangil niya. Maya-maya pa nag-iba na ang kanyang itsura. Naging tila malaking lobo siya. Pero mas nakakatakot dahil pulang-pula ang kanyang mga mata at malademonyo ang kanyang itsura. Para bang asong nauulol. Lumapit siya kaagad sa akin at walang habas na kinagat ang kamay ko. Sobrang diin. Halos maputol na yon kung hindi lang biglang may dumating. Nagsisigawan silang lahat kaya binitiwan ni Sasha ang kamay ko. Ang kamay ko! Ang kamay ko! Dito mga kasama! Dito! Siguradong nandito ang anak ko! Anak ng tupa! Anong nangyayari? Nandito sila! Paano nila ako natuntun dito? Nay! Nay! Nandito po ako, nanay! Iniinda ko ang kamay kong dumudugo. Sobrang laki ng sugat at nagkakaroon na ng kulay itim sa paligid. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa dumating nga sila inay. Habang si Sasha ay natataranta na. Hindi niya alam kung saan siya dadaan dahil walang lusutan ang kuweba. Walang hiya kang aswang ka! Anong akala mo? Mapapaniwala mo kami na nagtana ng anak ko at si Kel? Sinungaling ka! Wag! Wag niyo ako papatayin! Biktima lang ako! Hindi ka biktima. Ginusto mong maging ganyan at ngayon, gusto mo pang biktimahin ang anak ko pati ng matalik na kaibigan niya? Nay, si Kel po! Nasaan po si Kel? Nandito ako, Bel! Nandito ako, buhay na buhay! Paano nangyaring buhay ka pa? Anong tingin mo sa akin? Mahaba ang buhay ko, bruhang aswang. Hindi ako tinatablan ng mga aswang friends mo. Nanlaki ang mga mata ko nang dumampot ng bato si Kel at saka binato si Sasha. Pero dahil mabilis kumilo si Sasha, nagawa nitong makailag. Pero hindi sa paghampas ni nanay ng matinik na buntot pagi. Napahiyaw sa matinding sakit si Sasha. Pero matapang talaga siya at sumunod pa rin kay nanay. Akmang sasakmali na sana niya si nanay. Pero kaagad na humarang si Kel at pinasakan ng asin ang bibig nito. Naka-plastic pa. Buisit ka! Ikaw ang buwisit, ang baho ng bunganga mong bruhang aswang ka. Kang bruha! Kahit aswang pa ako, hindi mo matatalong ganda ko! Sumugod si Sasha kay Kel. Kakagatin niya sana ito pero hindi niya magawa. Malabakal ang balat ni Kel na ikinatawa niya. May proteksyon ako, bruhang aswang. Kaya hindi mo ako basta-basta mapapatay. Hetong sayo! Pinagsusuntok ni Kel ang kaawa-awang aswang na si Sasha. Wala siyang laban kay Kel. Noon ko lang nakita kung gaano kalakas ang suntok ni Kel dahil kahit kailan, hindi naman siya nakipagsuntukan. Maya-maya pa nang mapagod siya ay si Nanay Isabel naman ang humampas ng humampas kay Sasha gamit ang buntot pagi hanggang sa tuluyan itong nanghina. Napasalampak na lamang ito sa lupa. Gusto ko lang naman sanang manguna. Gusto ko lang naman ako naman. Ako naman sana. Oo, ikaw naman ang papatayin ko ngayon. Tapos na ang mga kaibigan mong aswang eh. Masyado kang ambisyosa. Ang sobrang pagiging ambisyosa, walang magandang patutunguhan. At ikaw ang perfect example nun. Wag! Magbabago na ako. Hanap ako ng paraan para maging tao ulit. Pakiusap. Huwag niyo ko patayin. Sa oras na kumain ka ng tao, hindi ka na pwedeng bumalik pa sa pagiging tao. Pero ang sabi ng aswang.
Pasensya ka na, Sasha. Pero kailangan mo nang mawala. Hindi ka na pwedeng mamuhay pa sa mundong ito kung kaaway ka na ng mga tao. Noon ko lang nakita ang nanay ko naggalit na galit. Hinampas niya ng marahas si Sasha gamit ang buntot bagi. Sunod-sunod yon hanggang sa tuluyan nitong nalagutan ng hininga. Hindi nagtagal naging abo si Sasha. Natahimik kaming lahat habang ako ay unti-unti nang nakaramdam ng panghihina. Doon ko lang ulit naalala na nakagat nga pala ako. Nay! Anak! Anak, ayos ka lang ba? Nay! Kinagat niya po ako. Ha? Teka, saan? Diyos ko, Tita Isabel, yung kamay ni Bella, nangingitim na at umakit na yun sa braso niya. Naku po. Halika na, tulungan mo ako. Kailangan nating dalhin si Bella kay Father Peter. Teka po, bakit kay Father Peter? Dahil marunong siyang manggamot ng ganitong kaso, kinagat ng aswang si Bella at pwede niya itong ikapahamak. Hindi ko po alam na marunong manggamot si Father Peter. Ako, wag na muna natin pag-usapan. Tulungan mo muna ako. Bella anak, kumapit ka lang ha. Huwag ka matutulog. Kahit nahilong-hilo na talaga ako, pinilit kong imulat ang mga mata ko. Hindi ko na halos maintindihan ang nangyayari sa paligid. Basta't pinasan ako ni Kel sa likuran niya at itinakbo niya ako palabas sa masukal na kagubatan. Si nanay naman ay panayang tapik sa pisngi ko hanggang sa ang sumunod na namalayan ko ay nang maihiga na nila ako sa loob ng simbahan. Nakaharap sa akin si Father Peter habang hawak ang maliit na kutsilyo. Tiisin mo lang ang sakit, Bella. Aalisin natin ang kamandag ng aswang. May kamandag po pala ang aswang? Mamaya na ako magpapaliwanag tungkol sa mga tanong mo, Kael. Iabot mo sa akin yung langis na yon. Saan po? Ang dami pong langis dito. Ay, ang kulay dilaw. Dalian mo! Ito na po, Father. Kahit nahihilo, naramdaman ko pa rin kung paanong tinusok ni Father ang kamay ko gamit ang kutsilyo. Napahiyaw talaga ako ng malakas at napatingin sa kamay ko. Pinadugo yun ni Father Peter. Pero imbis na pulang dugo, ang lumabas ay kulay itim. Nang tumagas na ang maraming kulay itim na likido, kumuha ng langis si Father Peter at saka ipinahid sa kamay ko. Unti-unti yung namanhid hanggang sa tapalan niya ng luyang dilaw ang sugat. Doon na nagbabago ang pakiramdam ko. Nabawasan ang pagkahilo at nagkaroon ako ng kaunting lakas. Bella, kamusta ang pakiramdam mo? Nararamdaman mo ba ang kamay mo? Namamanhid po. Halos hindi ko po maramdaman ang kamay ko. Natural lang yan, Bella. Pero maya-maya rin ay ibabalik din ang pakiramdam ng kamay mo. Kaya lang mararamdaman mo na ang sakit. Magiging ayos na po ba siya, Father Peter? Hindi na po ba makakaapekto sa kanya yung kamandag ng aswang? Hindi na. Dahil siguradong nahigop na nitong luyang dilaw ang lahat ng kamandag na nilagay ng aswang na yon. Ay, salamat naman sa Diyos kung ganon. Sa simula pa lang, alam kong may kakaiba na sa batang yun. Pero Father, ang sabi po niya sa amin kanina, hindi naman talaga siyang aswang eh. Naging aswang lang daw siya dahil hinawaan siya. Pwede po bang mangyari yun? Pwedeng mangyari, Bella. Nangyari na yun sa baryo natin noon. Kaya nga ngayon, kailangan nating gawin ay hanapin kung sino nang hawa sa kanya. Dahil kung hindi siya mambibiktima, pwedeng manghawa siya ng iba tulad ng ginawa niya kay Sasha. Paano naman po natin mahahanap kung sino may gawa nun? Si Kael, pwede tayong tulungan ng batang ito. Ano po? Paano nangyaring pwede kang makatulong, Kael? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Ang totoo niyan, Belle, may alam talaga ako sa mga aswang. Nakita mo naman kanina, di ba? Hindi ako nasasaktan ni Sasha. Hindi ko maintindihan. Pwede bang ipaliwanag niyo sa akin ang nangyayari? Kasi paano may alam ka? Buong buhay na yata tayo magkasama pero kahit kailan hindi ko naman nalaman na may alam ka sa mga aswang. Dahil hindi mo naman ako pinaniniwalaan. Bakit hindi mo sinubukan? Matalik na magkaibigan tayo, di ba? Sa tingin ko kasi noon, hindi naman kailangan. Lalo na't wala namang aswang na dumadalaw dito sa baryo natin. Ngayon lang nangyari to. Bagay na hindi na nga masyadong iniisip eh. Ang ibig mong sabihin, nagpapanggap ka lang na walang alam nung nag-uusap tayo ni na Father Peter tungkol sa mga aswang? Oo, ganun na nga. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Dahil magagalit na talaga ako kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat. Fine, oo na. Sasabihin ko naman talaga sa'yo eh. Hay, kasi ang lolo ko kasi dating albularyo kaya may alam ako sa mga aswang. Ang sabi niya sa akin,
Palagi raw akong nauusog kaya nga siguro ako naging bakla eh. Baka nausog ako ng baklang aswang. Seryoso ko, Kel. Ito na nga, magseseryoso na nga. So ayun, dahil nga lumaki ako na isang albularyo ang lolo ko, alam ko ang mga pinaggagawa niya. Marami din akong pangontra galing sa kanya. Wala akong maalalang albularyo pa lang lolo mo. Eh kasi nabuhay lang naman siya hanggang 7 taong gulang lang tayo. Hindi mo na masyadong naaalala mga nangyari nun. Hindi naman kayo nagkakasama ng lolo ko. At saka hindi naman na nababanggit. Sa bagay, tama ka. Pero nagtatampo pa rin ako sa'yo. At saka, kung may alam ka tungkol sa mga aswang, bakit hindi mo alam ang tungkol sa kamandag ng aswang? May alam ako pero hindi ko sinasabing expert ako. Ay, sa bagay, tama ka. Ngayon alam mo na. Ang mabuti pa, iuwi na natin si Bella sa bahay niyo, Tita Isabel. Pagkatapos ay tuntunin na natin kung saan naglulungga ang aswang na nangyanggaw sa kanya. Gusto kong sumama. Sasama ka sa lagay mong yan? Hindi ka pa okay, Bella. Kailangan mo magpahinga. Pero ang pagpatay natin sa aswang, hindi na natin pwedeng hintayin pa. Pero sigurado ba kayong kakayanin nyo? Lalo ka na. May alam ka lang sa mga aswang pero hindi ka naman talaga lumalaban sa mga aswang. Kasama ko naman si tatay at saka si father. Wala ka nang kailangang gawin kundi maghintay na matapos ang lahat. Tama si Kel, anak. Iuwi ka na muna namin sa bahay. Kami nang bahala sa aswang na yon. Tutugisin namin siya sa abot na makakaya namin. Nag-iingat po kayo ha. Umuwi kayo ng maayos. Huwag kang mag-alala, anak. Uuwi kami ng buong buo. Matapos nga naming pag-usapan ang gagawin nila, hinatid na nila ako sa bahay. Pero bago yon, marami silang ibinilin sa akin. Naglagay din ng baliktad na walis sa may pinto, habang ang mga bintana ay sinabitan ng bawang at hinagisan ng asin. Sobrang proteksyon ang inilagay nila sa loob ng bahay. Ang sabi kasi ni Father Peter, pwede raw na balikan ako ng isa sa mga kasamahan nilang aswang dahil nasa akin pang amoy ni Sasha. Takot na takot akong naghintay mag-isa sa loob ng bahay. Ilang beses akong sumulyap sa bintana para lang tingnan kung nakabalik na ba sila, pero sobrang tagal. Inabot ng ilang oras hanggang sa nakatulog na lang ako sa may upuan. Kung hindi ko lang narinig na tila ba may kumakaluskos sa pader. Kel? Nanay? Kayo na po ba yan? Sumagot naman po kayo kung kayo yan. Kel? Bubuksan ko na sana ang pinto dahil sa iniisip ko na baka sila nanay na yon. Pero kinutuban ako ng hindi maganda. Kinabahan ako. Pakiramdam ko mali ang inaakala ko. At nang mapagtanto ko na hindi ko nga dapat talagang buksan ang pinto, saka yun biglang nagiba. Nagulat ako't napatalon pa atras nang makita ang malaki at nakakatakot na nilalang sa harap ko. Isang napakalaking aso na may mahahabang pangil. Tumutulo ang laway nito habang ang mga matay pulang-pula at nanlilisik. Tulong! Father Peter! Ayun po yung aswang! Tama nga ang hinala ko. Talagang pupuntahan niya si Bella. Tulong! Tulungan niyo ako pakiusap! Nandiyan na kami, Bella! Takbo! Nanginginig na tumakbo ko palayo sa aswang. Takot na takot ako pero nagawa kong tumakas mula sa kanya. Ganun yata talaga kapag sobrang takot ka. Hindi mo mamamalaya na magagawa mong isang bagay na hindi mo aakalaing kaya mo pala. Habang tumatakbo halos makalapit pa rin sa akin ang aso. Kaya dinampot ko ang bangko at inihampas yun sa aswang. Pero masyado siyang malakas. Ni hindi siya nasaktan sa ginawa ko. At nang sumunggab siya sa akin, napahiga ako. Sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Alam ko na anumang oras ay masasaktan niya na ako pero bago pa mangyari yon, napaalulong ng malakas ang aswang dahil hinampas siya ng buntot pagi. Kaagad akong umatras nang muli siyang hinampas. Si Kel yun. Bella! Kumuha ka ng bawang sa kusina nyo! Kunin mo ang lahat ng bawang na makikita mo! Sige, kukunin ko na. Eto na. Dalian mo! Huwag mo nang patakasin ang aswang, Kael. Kailangan siyang mamatay kahit anong mangyari. Habang kinakalaban ni Father Peter at saka ni Kel ang aswang, ako naman ay natatarantang tumakbo sa may kusina para kunin ang bawang na sinasabi ni Kel. Pero pagdating ko sa kusina, imbis na makakuha ng marami, isang pirasong bawang lang ang nakuha ko, bawas pa. Sinubukan ko pang maghanap doon kung meron pa akong makikita pero wala na.
Sa labis na pagkataranta, kinuha ko na lamang ang isang pirasong bawang at saka tumakbo papunta kina Kel. Kel! Wala na akong makitang bawang! Ay, hala! Nakalimutan kong ginamit pala at inilagay sa paligid ng bahay. Pero Father Peter, paano nakapasok ang aswang na ito kung napakaraming pangontra? Malamang ay may ginamit siyang anting-anting na mga aswang. Walang hiya kang aswang ka! Hetong sayo! Hinampas muli ni Kel ang aswang, habang si Father naman ang siyang nagwiwisik ng holy water. Pilit na lumalaban ang aswang. Malakas siya dahil halos parang hindi siya tinatabla ng mga ginagawa nila Kel. Kaya may naisip akong paraan. Kaagad akong tumakbo kay Father at saka kinuha ang holy water. Nagtataka man siya sa ginawa ko, hinayaan niya lang ako. Anong ginagawa mo, Bella? Kung hindi siya tinatabla ng mga to sa balat niya, sa tingin ko mas maganda kung direktang sa loob ng katawan niya. Teka nga, anong ibig mo sabihin? Parang ganito po. Tumakbo ko sa harap ng aswang at sa inaasahan, kaagad itong kumagat sa pain. Ngumanga siya at akmang sasakmalin ako pero bago niya pa yun magawa, hinagis ko na sa bibig niya ang holy water. Kaagad na nabilaukan ng aswang. Sinusubukan niyang iluwa ang holy water na ipinasa ko sa bibig niya pero dahil nalunok na niya, wala na siyang magawa kundi ang magreklamo na lang. Sumisigaw siya kahit na pumipiyok na. Father, nakita ko na po yung anting-anting na suot niya. Ako na po ang kukuha. Mag-iingat ka! Opo, akong bahala. Habang hirap na hirap ang aswang sa pag-inda sa sobrang sakit ng holy water na nalunok niya, sinamantala ko yon para kunin ang suot niyang anting-anting. At mukhang yun nga talaga ang dahilan kung bakit hindi namin siya matalo-talo. Dahil nanghina na siya ng husto. Tuloy-tuloy na pinaghahampas ni Kel ng buntot pagi ang katawan ng aswang habang unti-unti na siyang nalulusaw. Naging abo ang kanyang katawan at tinangay yon ng hangin. Nang matapos yon, pare-pareho kaming bumagsak sa lupa dahil sa sobrang pagod. Grabe. Ngayon lang ako napagod sa tanang buhay ko. Nga pala, nasan si nanay? Iniwan namin siya sa may palengke. Marami nang nakakita sa nangyari dahil ang aswang na yan ay isa lang din sa tao rito sa baryo natin. Ay hindi, hindi siya tao dahil nagpapanggap lang siya. Nang mahuli namin siya, agad siyang tumakbo at naging aswang. Kaya maraming nakakita. Nagkagulo at nagpaiwan na ang nanay mo para pahupayin ang sitwasyon habang kami ni Father ang sumunod sa aswang. Mabuti at ayos tayong lahat. Hindi ko akalain na magiging ganito ang mangyayari ngayong gabi Hindi na nga gabi, madaling araw na. Ito na yata ang pinaka-memorable na piyestang naranasan ko sa buong buhay ko. Nakipiesta ang aswang sa atin. Bella? Bella, anak! Nay! Diyos ko po, ayos ka lang ba, anak? Anak, bakit kayo mga nakahiga? Nagpapahinga lang po, Nay. Napagod po kami sa pakikipaglaban sa aswang Diyos ko, maraming salamat po, Father. Kel, anak, maraming salamat sa pagliligtas ng buhay ng anak ko, ha? Alam niyo po, tita, siya po talaga ang nagligtas sa amin. Nakakuha siya ng magandang strategy para mapatay ang aswang. Ha? Totoo ba yon, Bella? Opo, Nay. At eto po, Ano yan? anting-anting po ng aswang. Bella anak, akin yung anting-anting na yan at ako na ang bahala. Sige ho, eto po. Aalisin ko na ang bisa nito sa pamamagitan ng paglublob sa holy water at pagbaon sa lupa. Kailangan po bang gawin yun? Wala naman ng aswang. Nawala na ang aswang. Sa ngayon. Pero hindi natin alam kung gaano pa sila karami sa labas ng baryo natin. Kailangan nating maging maingat. Mas mabuti nang hindi mapakinabangan. Tama si Father, Bella. Kailangan gawin yon para maputol na ang lahat. Ganun po ba? Oh, bakit ka umiiyak? Wala po, Nay. Masaya lang po ako na maayos po tayong lahat. At wala pong nasaktan ng aswang. Anong wala? Nasaktan ka nga. Buhay naman po ako At yun po ang importante. Ninitaan na lamang ako ni nanay at saka ako hinila palapit sa kanya para yakapin ng mahigpit. Simula nung araw na yon, naging usap-usapan sa baryo namin ang pangyayari.
Naging mainit na balita yon sa loob ng ilang buwan pero kahit nabalita sa amin ng tungkol sa aswang, hindi naman yun nakalabas sa media. Ang paliwanag ni Kapitan, hindi naman daw kami paniniwalaan at lalagyan lang din naman daw ng kung ano-anong siyentipikong paliwanag ang nangyari sa amin. Kaya hinayaan na lang din namin hanggang sa tuluyan na ngang humupa ang balita. Kel! Kel! O Bella, bakit nagmamadali ka dyan? Kasi excited ako. Gusto ko nang malaman kung ano nangyari sa pag-uusap niyo ng tatay mo. Ikaw talaga. Mas excited ka pa kaysa sa akin, ha? Siyempre naman. Matagal kaya nating hinintay ang pagkakataon na masabi mo sa kanya yung bagay na yan. Kaya sobrang excited talaga ako. Ano na nga? Tinanggap ka na ba? Hulaan mo. Tinanggap ka ni. Ang ganda na ng ngiti mo. Ay, sige na nga. Oo, tinanggap niya na ako. Yes! Yes! Sa wakas, natapos na rin ang pagpapanggap mong lalaki ka. Hindi naman ako nagpapanggap, Bel. Alam naman daw talaga ni tatay na bakla ako. Ramdam niya yun dahil sa kilos ko. Pero ayaw niya lang tanggapin nung una dahil gusto niya talaga ng anak na lalaki. Nag-iisang anak na lalaki ako. Gusto rin daw niya ng apong lalaki na magpapatuloy ng apelido namin. Ngayong bading ako, hindi na magpapatuloy pa. Bakit naman hindi? Pwede ka namang mag-anak. Girl, paano yun? Ayoko nga sa babae. Surrogate. Pwede siguro. Ewan ko sa'yo. Hindi talaga. Pag ini-imagine ko na didikit ako sa babae, nandidiri ako. Hoy! Kahit sa akin? Hindi ako nandidiri sa'yo, no? Yun naman pala Pwede yan. Teka nga, ano bang sinasabi mo dyan? Gusto mo magpaanak sa akin? Kadiri ka. Kilabutan ka. Why not? Kadiri ka, Bella. Hindi ko akalain na may lihim kang pagnanasa sa akin, ha? Biro lang. Biro lang, ano ka ba naman? Ewan ko sa'yo, kung wari ka pa. Biro lang, ano ka ba? Pero alam mo, congrats Sabading. You're officially out now. Alam ko talaga na darating ang araw na matatanggap ka rin ni Tito Hindi ko yan alam. Ba't hindi mo sinabi sa akin para hindi ako kinabahan? Ewan ko sa'yo. Tara na nga, kumain na tayo ng tanghalian. Siya nga pala, pinapatawag tayo ni Father. Ang sabi ni Tatay, dumaan daw tayo sa simbahan pagkatapos ng klase. Ha? Bakit naman? Nako, ang sabi, mukhang ikaw na naman ang kukuning Reyna Elena. Ano? Ala, ayoko na talaga. Baka mamaya may bruhang aswang na naman na mainis kapag ako na naman. Kung hindi ikaw, baka pwedeng isuggest natin na ako na lang. Aba, pwede naman. Kulitin natin si Father. Sige, gusto ko yan. Makakapagsuot ka na rin ng gown sa wakas. Ay, teka. Habang wala pa pala, may mga gown ako sa bahay. Baka gusto mong subukan. Gusto kong makita ka nakasuot ng gown. Ay, bet na bet ko yan, girl. Kaya lang... Ha? Kaya lang ano? Nako, siguro baka pwedeng makeup na lang munang subukan natin. Ha? Bakit naman? Ayaw mo bang subukang magsuot ng gown? Hindi ka pa nakakapagsuot nun Gusto ko naman, pero... Pero ano nga? Parang tanga to. Pero baka hindi magkasya sa akin yung gown mo. Tingnan mo nga, ang liit mo tapos ang laki ko. Hala, sorry. Hindi ko naisip yun Halos mawalan na ng pag-asa si Kel na matatanggap pa siya ng tatay niya. Pero ako, alam at ramdam ko talaga na darating ang araw na matatanggap siya. Mabait naman kasi ang tatay niya. Siguro sadyang hindi lang niya agad matanggap na ang nag-iisang anak niyang lalaki ay hindi na makakapagpatuloy ng apelyido niya. Pero hindi naman niya mapigilan kung ano ang gusto ni Kel. Bading talaga siya ever since. Ilang taon na nga ang nakalipas ngayon at taon-taon, pinagdiriwang pa rin ang Flores de Mayo sa bayan namin. Hindi na akong Reyna Elena sa mga sumunod na taon matapos nga ang nangyari. Hindi ko na tinanggap kahit pinilit na naman ako ni Father. Nakahanap din naman sila ng iba. Pero kahit hindi na akong Reyna Elena sa tuwing may Santa Cruzan, hindi pa rin mawawala sa alaala ng lahat ang nangyari noon na isang aswang ang isa sa mga naging reyna at nakipiesta pa sa amin. May naging tradisyon tuloy tuwing Flores de Mayo na magdagdag ng bawang sa bawat bulaklak
habang nasa Santa Cruzan. Bagay na sinunod din naman nila. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.